Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, na magtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Capernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makasagwa na sila ng may 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, papalapit sa bangka. At sila'y natakot. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus at kaagad na nakarating ang bangka sa kanilang pupuntahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay presensya. May mga gabi sa buhay na parang bagyo. Magulo, maingay, at nakakatakot. Yung tipong hindi ka makatulog dahil sa dami ng iniisip mo. Yung pakiramdam mo parang ikaw lang ang lumalaban. Parang walang kasama. Parang walang kasiguruhan kung makakatawid ka pa. Naranasan mo na bang mapunta sa ganitong sitwasyon? Yung parang nasa gitna ka ng dagat, hinahampas ng alon, at ang tanong mo ay, "Panginoon, abay, nasan ka ba?" Sa ating ebanghelyo, ayon kay San Juan, ang mga alagad ay nasa bangka, sa gitna ng dagat habang lumalakas ang hangin at ang alon. At sa gitna ng kanilang takot, may isang hindi inaasahang pangyayari. Si Jesus ay lumapit sa kanila, naglalakad sa ibabaw ng tubig. At dito natin makikita ang isang salitang sumasaklaw sa buong mensahe. Presensya. Presence. Ang pagiging naroroon. Ang mga alagad ay nasa dilim, gabi, magulo ang dagat, maalon, mahangin, malayo sila sa pampang, walang kasiguruhan. At higit sa lahat, wala si Jesus sa bangka. Ito yung pinakamabigat na bahagi ng kanilang karanasan. Pakiramdam nila, nag-iisa sila. Ngunit habang sila ay nahihirapan, may isang katotohanang hindi nila agad napansin. Papalapit si Jesus. Hindi siya dumating bago ang bagyo. Hindi niya agad pinigil ang hangin. Hindi niya agad pinatahimik ang dagat. Dumating siya sa gitna ng bagyo, sa gitna ng unos, sa gitna ng sitwasyon na kung saan naroroon sila. Ganito rin ang Diyos sa ating buhay. Hindi niya laging inaalis agad ang problema. Hindi niya laging pinipigilan ang unos. Pero lagi siyang dumarating sa gitna ng ating pinagdadaanan. At nang makita nila si Jesus, natakot sila. Akala nila multo. Dahil minsan, kapag hindi natin inaasahan ang paraan ng Diyos, nagiging dahilan pa ito ng takot. Ngunit sinabi ni Jesus, "Ako ito, huwag kayong matakot." Isang simpleng pahayag, pero puno ng kapangyarihan. Ako ito. Ibig sabihin, narito ako. Hindi kayo nag-iisa. At nang tanggapin nila si Jesus sa bangka, agad silang nakarating sa kanilang pupuntahan. Ibig sabihin, mga kapatid, ang presensya ni Jesus ang nagdadala sa atin sa ating patutunguhan. Kaya magandang tingnan natin sa ating buhay. Nasaan ba si Jesus? Kasama ba siya sa bangka ng ating buhay? Narito ang pinakamalalim na katotohanan. Hindi ang kawalan ng bagyo ang magbibigay sa atin ng kapayapaan, kundi yung presensya ni Jesus sa gitna nito, sa buhay natin. Minsan kasi iniisip natin na magiging okay lang tayo kapag nawala na ang problema. Kapag tahimik na
ang buhay kapag kontrolado na ang lahat. Pero ang tunay na kapayapaan ay hindi nanggagaling sa kawalan ng problema, kundi sa presensya ng Diyos. Kaya ang tanong ay hindi may bagyo ba sa buhay ko? May mga problema ba? Kundi inaanyayahan ko ba si Jesus sa gitna ng bagyong ito? Sa gitna ng mga problemang ito? Dahil kahit gaano kalakas ang alon, kung kasama natin si Jesus, makakarating tayo. Mga kapatid, ngayong nasa panahon pa rin tayo ng Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon, inaanyayahan tayo ng Diyos na kilalanin ang Kanyang presensya sa ating buhay. Nasaan siya sa ating buhay? Sa gitna ng ating takot, naroroon siya. Sa gitna ng ating problema, naroroon siya. Sa gitna ng ating mga pag-aalinlangan, paghihikahos, naroon siya. Sa gitna ng ating pagkalito, naroroon siya. Palagi siyang naroroon sa anumang oras at sandali ng buhay. Huwag mong hintayin na mawala ang bagyo bago ka lumapit sa Kanya. Anyayahan mo siya ngayon, anuman ang sitwasyon mo. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, pumasok ka sa aking bangka, sa aking buhay, sa aking pinagdaraanan. At hayaan mong baguhin niya ang iyong sitwasyon. Hindi man agad sa panglabas, pero sa ating puso. Dahil ang pusong may Diyos ay pusong may kapayapaan. Tingnan natin, pag nilayan natin ito, sa anong bagyo sa ating buhay tayo nahihirapang makita ang presensya ni Jesus? At handa ba tayong tanggapin siya sa gitna ng mga unos na ito ng ating buhay? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, sa gitna ng aming mga takot at unos, tulungan mo kaming makita ang iyong presensya. Kapag kami naguguluhan at natatakot, ipaalala mo sa amin na ikaw ay naroroon. Pumasok ka sa aming buhay at bigyan mo kami ng kapayapaan na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Amen. Pagpalain kayo't ingatan makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.